Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Gagawa tayo ngayon ng yema cake. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap ay egg white 5 piraso, cream of tartar 1/4 teaspoon, sugar 75 grams, egg yolk 5 piraso, mantika 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, sugar 75 grams, cake flour 150 grams, baking powder 1 tablespoon, salt 1/4 teaspoon at vanilla flavor na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, mantika, baking powder, asin, asukal, egg yolk, cake flour, pero pag nilagay natin to, kailangan natin tong salain para hindi siya magbuo-buo. At ang panghuli naman ay ang vanilla flavor. Atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang ating ingredients at matunaw na ang ating salt na inilagay. Ayan, ito na po ang kanyang itsura at kapag ganito na po ang kanyang itsura ay okay na po ito. Pwede na po natin itong itabi. Ilalagay na natin ang egg white at cream of tartar at atin na pong paandarin ng ating mixer hanggang po sa medyo umalsa na po ito. At dahil umaalsa na po ito ay atin na pong ilagay ng dahan-dahan ang ating asukal. Pwede rin naman po na patayin niyo po muna ito, tsaka po natin ilagay ang asukal. Kapag po ating pinatay ang ating mixer habang nilalagay ang ating asukal ay atin rin po itong ulit buksan. At kapag ganito na po ang kanyang itsura, yung alsang-alsa na po ay okay na po ito. Yan. Okay na po yan, alsang-alsado na po yung mukha na po siyang foamy at sobrang lambot. At ang next naman po nito ay atin na po siyang ilalagay sa ating unang minix. Yan. Ilagay lang po natin siya ng dahan-dahan at just take your time lang po mga ka-bakers. Pagkatapos pong ilagay ay atin na po itong haluin ng haluin. Yan. At sa paghahalo nga po pala dapat nga po pa isang direksyon lang at hindi po iba-iba po ng direksyon ng ating paghahalo. Yan. Haluin lang po natin ito hanggang po sa magsama na po ang ating dalawang minix kanina. At dahil tapos na po ay atin na po itong ilipat sa ating molde. Ang size nga po pala ng ating pan ay 7x3 at 2 piraso po ang nagawa natin dito. Yan. At sa paglilipat nga po pala, ay pagkatapos ng po itong ilipat ay atin na po itong ipapantay para naman po maganda po siya pag naluto na. Atin na po itong ilalagay sa ating oven. Ang temperature is 170 sa taas, 200 sa baba, at ang baking time is 33 minutes. Ngayon naman ay gagawa tayo ng yema icing. Ang mga ingredients o sangkap ay egg yolk 6 na piraso, condensed milk 1½ can, fresh milk or all-purpose cream na 1/2 cup, cornstarch na 70 grams, coffee stick na 1 teaspoon, butter na 50 grams, at cheese for toppings na 40 grams. Sa ating kawali ay atin nang ilagay ang gatas. Cornstarch, haluin na natin ng haluin hanggang sa magsama-sama na yung mga ingredients na ating inilagay dito. Ilalagay na natin ng fresh milk, 5 itlog. Atin muna itong haluin ng haluin para naman magsama-sama na ulit ang ating mga ingredients na inilagay dito. Pagkatapos ay ilagay na natin ang vanilla flavor. At lastly ay ang ating butter. At dahil nalagay na natin ito, atin na itong ilalagay sa ating kalan at papasindihan na natin ang ating kalan hanggang sa matunaw ang ating butter at maluto na ito. Kailangan lang natin itong haluin ng haluin, though hindi naman gano'ng kalakas ang apoy dahil medium lang naman ang apoy nito, kaya hindi naman siya masyado nakakasunog. Pero yun nga lang, kailangan nga lang po natin i-assist dahil mas maganda po talaga na hinahalo po natin ito occasionally. Mabilis lang din naman po ito maluto at ilang minuto lang din naman po ang kanyang tinatagal. Yan, medyo bumubula na po siya at kumukulo na. At kapag ganito naman na po ang kanyang itsura, yung malapot na po siya, bumubula na po siya, ay ito na po ang ating finished product sa ating icing. Okay na po ito at pwede na po nating patayin ang ating apoy at palamigin na lang po natin siya. Ayan na po ang kanyang texture. Ngayon naman ay kuhanin na natin ang ating cake at atin siyang tanggalin sa ating molde at atin na po siyang hatiin sa gitna. Yan na po ang ating chiffon cake mga ka-bakers. Pagkatapos po natin hatiin, ay lalagyan po natin ito ng palaman sa gitna
para po mas masarap po siya. At yung pagdating po sa dami, kayo na po ang bahala as long as even po talaga siya. Babalik na po natin ang kanyang hati. Siyempre, lilinisin muna natin ang bawat gilid ng ating cake. At atin na rin pong linisin ang gilid. Yan. Yung atin pong lalagyan ng cake. Dapat din po atin yung linisin. At pagkatapos naman po atin linisin ay maglalagay na po tayo ng ating icing. Sa paglalagay naman po ng icing mga ka-bakers, kayo na po ang bahala. Basta po hindi po siya makapal, ganun kakapal, at hindi rin po siya ganun kanipis. Dapat po sakto lang po talaga siya. Para po hindi siya nakakaumay at hindi rin naman po siya nakakasawa. Yan. Maglagay lang po tayo ng icing, pati rin po sa ating gilid, atin lang din po siyang lagyan. And after naman po nating lagyan mga ka-bakers, ay atin na pong i-flatten or ayusin yung harap po ng ating cake. Yan. Kayo na rin po ang bahala kung ano pong style ang gusto nyong gawin dito. At syempre, kailangan din po na nating ayusin or i-finish ang gilid ng ating cake. Yan. Gagawin po tayo ng spatula. At syempre, lalagyan na po natin ang design ng gilid ng ating cake. Kaya kukuha tayo ng ating tinidor at atin lang po siyang ipapataas. Yan. Ganyan lang po siya kasimple mga ka-bakers. Kayang-kaya nyo talaga to. Promise. Yan. Atin lang po siyang itaas-taas hanggang po sa ma-cover na po ang lahat. Yan. At dahil tapos na siya, sa taas naman po tayo maglalagay ng cheese. Yan. Dito na po tayo gagamitin ng ating toppings na 40 grams. O, di po ba napaka-cute niyang tignan? Napaka-yummy, napaka-perfect, mabentang-mabenta po talaga to. At syempre, alam niyo na kung sino yung unang tumikim. So, eto na nga po mga ka-bakers, no, ito na po ang ating finished product. Ayan, napakaganda, napaka-yummy, napaka-saucy. Basta po talagang perfect po talaga na ngayon na medyo tag-araw na masarap po talaga to. Pag may birthday, hindi nyo na po kailangan bumili dahil kayang-kaya nyo po itong gawin kahit nasa bahay kayo. Kaya naman mga ka-bakers, ano po pong hinihintay nyo kundi gawin natin? At ang pinaka-importante sa lahat, ang ating food for the soul, Efeso 2:4-5. Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Amen? Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam at God bless. Bye!